Pero aminado ang isa pang driver ng Giovanni Jess Bus na di nila maiwasang humarurot sa biyahe. Sa dami ho kasi ng kalaban namin na kasama naming bus din. Kung hindi kami magmamadali, wala kami mapupulot na pasahero dahil ang pasahero, titingnan nila kung sino yung nasa unahan, doon sasakay. Kaya para sa watahin ng mga nagkakarerang bus, magtatalaga raw ang LTO ng night patrol sa EDSA. Nakausap namin sa telepono si MMDA Chairman Bayani Fernando. Hindi raw niya masabi pa kung ano ang tamang speed limit sa EDSA. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Paano nga naman daw po mapipigilan ang pagharurot ng mga sasakyan sa EDSA? Mismo nga chairman ng MMDA, si Chairman Bayani Fernando na ang nagsabing walang speed limit sa EDSA. Ayon naman sa Land Transportation Office o LTO, meron namang speed limit sa EDSA. Gusto ngayon ni Congressman Roy Logoles na baguhin ito. Nakatutok si John Consulta. Unless you're saying that this was not approved by the Metro Manila. Maanghangan naging sagutan noon sa pagitan ni Paranaque Representative Roy Logoles at MMDA Chairman Bayani Fernando sa sinagawang budget hearing sa Kamara noong nakarang buwan. Di kasi matanggap ni Goles ang naging pahayag ng MMDA Chairman na walang umiiral ng speed limit sa EDSA. Ang katwiran ni BF, hinihikayat pa raw ang mga motorista na bilisan ang takbo sa EDSA para walang traffic. To improve the traffic, Your Honor, we have to speed up the vehicle. So, because the space, the road space is constant, Your Honor. The MMDA chairman is announcing that there is no speed limit on EDSA. That to me is a very reckless answer on the part of the chairman and the principal traffic enforcement officer, according to him, on EDSA. Unless you're telling us that you're just kidding, Mr. Chairman. I'm not kidding, Your Honor. Naalala ni Congressman Goles ang pagdinig na ito. Kaya si Fernando ang sinisisi niya sa pagkamatay ng isang doktor noong isang gabi sa EDSA. Pwede raw isama si Fernando sa demanda ng mga nadidiskrasya sa EDSA. Si Fernando naman, ayaw nang patulan ang pahayag na ito ni Goles. That statement of the chairman that there's no speed limit gave this reckless speed maniacs a license to kill. And he's the one to blame for it. Kung si Congressman Goles, kayo na lang mag-usap. Paglilinaw ng LTO, may umiiral naman na speed limit para sa mga pangunahing lansangan tulad ng EDSA. 40 km per hour ang umiiral na speed limit para sa mga pribadong sasakyan, habang 30 km per hour naman ang para sa mga truck at pampasaherong bus. Base raw ito sa RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code. For road safety yan eh. So, sinasaalang-alang natin yung mga tao na sa paligid ng dinadaanan na sasakyan. Ang gusto ngayon ni Goles, agad ito maamyendahan. Dapat raw itaas sa 60 km per hour ang speed limit para sa mga pribadong sasakyan, habang 50 km per hour naman para sa mga pampasaherong bus sa EDSA. Ito'y para may patupad ng tama ang batas at mahuli ang mga lalabag dito. Ang MMDA, pinag-aaralan pa raw at inoobserbahan ang sitwasyon sa EDSA para malaman kung ano ang nararapat na speed limit dito. The speed limit is 40. But this was back in the 60s. Definitely, it may be a little too slow. That's why I filed a House bill to increase it to 60. We cannot establish exactly that speed up to now because we're continuously changing things on EDSA. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Inihahanda na po ang South Luzon Expressway sa pagdaksa ng mga motorista sa darating na undas. Bumiyay ang GMA News sa SLEX para makita ang kaligtasan ng expressway. Nakatutok si Carlo Lorenzo. Dito sa South Luzon Expressway o SLEX, dumadaan ang mga gustong umuwi papuntang Batangas, Quezon, Bicol at maski ang mga papuntang Samar. Tuwing undas, traffic sa lugar na ito. Kanina sakay ng taxi ni Mang Cesar Lacson, binaybay namin ang SLEX. Sa bungad pa lang, kapansin-pansin na ang mga barrier na ito na kung nagmamaneho ka raw ay talagang nakakairita. Ilan sa mga barrier ay wala sa tamang lugar nila. Delikado yun kasi may halimbawa may mag-overtake na mabubulaga siya ron sa yung gitna, concrete barrier. Ginagamit ang mga barrier para harangan ang mga bahagi ng expressway na under construction. Tuloy, kapag nagmamaneho ka, tila zigzag ang dinadaanan mo. Ang maliit na island na ito sa may bandang Laguna, ayon kay Mang Cesar, kita sa umaga pero mukhang hindi mapapansin kung magmamaneho ka sa gabi. Pero kung dating gabi, marami talagang maano doon eh. Yung island na, delikado yun doon, island na maliit. Kasi may sumampa yun doon, Ano dapat merong nakalagay doon? Dahil meron silang reflector na, mga harang doon na malayo pa mapapansin ka agad.
Sa ilang bahagi ng SLEX ang kalsada hindi pantay, may bahaging mataas, may bahaging mababa. At sa isang bahagi, ito ang makikita, isang parang kanal sa gitna na walang harang. Ayon sa PNCC, ang mga barrier na tulad nito ay nababangga ng mga bus. Ang mga hukay at island naman na walang harang ay hindi naman delikado at binabantayan ng kanilang mga tauhan. Pero nang daanan namin kanina, walang taga-PNCC na nagbabantay. March 2006 pa nagsimula ang rehabilitasyon sa SLEX at inaasahang matatapos sa March 2009. Ang the true test of whether it's a safe highway or not is kung nagkakaroon ng aksidente. Ngayon, I'd like to tell you that ang accident rate ng SLEX is remarkably fractional in terms of the proportion of vehicles passing there. South Luzon Expressway is servicing up to 250, sometimes 280,000 vehicles per day. That's the heaviest traffic load in the country. Ang bahagi ng SLEX na ito mula Buendia hanggang Alabang hawak na ng Skyway Operations and Maintenance Corporation. Sa ilang bahagi ng highway na ito, may construction site din kung saan nagsisikip ang daloy ng trapiko. Pagpasensya nyo na po ito kasi malapit na matapos itong gawaan na ito eh. At saka talaga pong ganyan naman eh. So may papayo ko lang, pagmaneho lang po tayo ng sana hindi mainit ang ulo parati. Sa datos ng PNCC, hindi bababa sa 700 iba't ibang klase ng aksidente ang nangyari sa SLEX mula Alabang hanggang Calamba. Ngayong taon, pinakamaraming aksidente noong Mayo. Pinaghahandaan na raw ng Skyway ang undas kung saan 24 oras daw ang kanilang ibibigay na assistance mula October 30 hanggang November 3. Ang Skyway hotline number ay 776-7777. Carlo Lorenzo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, meron pong panibagong piso kada litrong rollback sa presyo ng gasolina at diesel. Ang kumpanyang Eastern Petroleum. Bukas po yan. Pero ayon sa isang koalisyon, hindi pa rin yun sapat. Kaya tuloy pa rin ang ikinakasan nilang protesta. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Simula ng alas 6 ng umaga bukas, bawas piso ang presyo ng diesel at gasolina ng Eastern Petroleum. Pero ang ibang kumpanya ng langis wala pang abiso. Kaya naman ang koalisyong palagna o pagkakaisa ng mamamayan laban sa mataas na presyo ng pagkain, kuryente at gasolina, naglalatag na ng kilos protesta, partikular laban sa tinaguriang Big Three ng oil industry. Ayaw namin ng lollipop! 12% VAT! Alisin! Imbes din daw na ipagmalaki ng Pangulo ang mga diskwento, scholarship at PhilHealth benefits na maaga nitong pamaskong handog sa mga magta-tricycle sa bansa, mas matutuwa raw sila kung ang VAT ang aalisin. Na isa sa mga pangunahin at seryosong solusyon na pwedeng ibigay ng ating gobyerno sa atin upang totohanan na ma-address ang ating mga problema sa transportasyon at ng buong bayan, no? Ay yung pag-aalis ng 12% VAT, no? Sa lahat ng commodity, lalo na sa mga primaryong commodity, serbisyo at langis. Ayon sa palagna, dahil sa VAT sa langis, 24 pesos ang nawawala sa 200 pisong kita ng mga nagtatricycle sa kada araw. Dahil ang laki na raw ng ibinagsak ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan na hindi naman daw nararamdaman ng mga motorista sa bansa, iba't ibang pagkilos na ang inililinya ng grupo. Sa October 27, magpaprotesta ang grupo sa mga opisina ng Petron, Shell at Chevron. Magpapatuloy daw ang mga pagkilos hanggang Nobyembre. Isang nationwide caravan din ang inihahanda. Tinitingnan namin ang posibilidad na ang PMT mismo rin ay manawagan para sa pagbo-boycott dito sa mga, hindi lang sa mga big three, lahat ng mga oil companies na hindi yung bang insensitive. Pagka ang mga manggagawa sa transportasyon tumigil ng mga 2 araw na pahinga, kahit mga 2 araw lang pahingang straight, magigiba ang ekonomiya ng ating bansa. Pero ang Malacanang di natitinag sa paninindigang mahalaga ang VAT. Yun ang ginagamit natin pang subsidize naman doon sa mga pangailangan natin mga kababayan na mahirap. Siyempre, clamor lang nila yon. But sa palagay ko naman, mas nakakarami yung nabibiyayaan. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Samantala mga kapuso, ka-anunsyo lang po ng kumpanyang Shell, magpapatupad din daw sila ng pisong rollback sa kanilang mga produkto, umpisa mamayang hating gabi. Nagpunta sa Ombudsman si retired Police Director Eliseo de la Paz. Yun raw ay para ipakita na handa siyang umarap sa investigasyon kaugnay sa kontrobersyal na biyahe sa Russia. Nakatutok si June Veneracio. Kahit hindi naman talaga kailangan, voluntaryong pumunta sa Ombudsman si retired Police Director Eliseo de la Paz para umano ipakita ang handa siyang humarap sa fact-finding investigation nito tungkol sa kontrobersyal na biyahe sa Moscow na pinondohan ng milyong-milyon piso.
Nagbigay ng maiksing pahayag si De La Paz. Yung pagpunta ko rito, yung pinapaalam ko lang naman na yung willingness ko and acceptance sa investigation na gagawin nila. Pero nang ulanin na ng tanong tungkol sa perang dala, na nahilik na si De La Paz. So yung na-wire po ba pabalik sa Philippines? 6.9